Nako dito, nasaan ba yung kay ano? Sandali umpisahan ho natin mga boss chief mo sir, kay Greco Bellica. Pero kailangan ko muna ilagay yung kay Greco Bellica kasi hindi ko na ilagay no? Si Greco Bellica ho, mga bossing, ay nananawagan. Kanino? Nananawagan ho kay Donald Trump. Yes. Oho, eto na naman si Greco Bellica. May panawagan na naman ho. Naalala nyo mga kababayan, Marso 11, bago mag-eleksyon, kung ano-anong katarantaduhan ang ginagawa o sinasabi ni Bellica doon sa mga ka-DDS niya. Ano daw ho, mga bossing? Ay, biruin mo ba naman? Susulat daw siya. Susulat sa Office of the President ng Estados Unidos, susulat sa Office of the Vice of the President ng Israel, pati kay Putin, sumulat mga kababayan para humingi ng tulong at mapalabas si dating Pangulong Duterte. Eto, same na naman ho, mga boss chief mo, sir. No? Same na naman ho. Eto, may post na naman si Greco Bellica. Mga kababayan, nananawagan si Greco Bellica. Dear President Donald Trump, doon daw po sa Pilipinas o sa bansa natin, mga boss chief mo, sir, problemado daw po at may kinakaharap na napakalaking problema sa ipinagbabawal na gamot. Saglit lang Bellica, baka nakakalimutan mo yung dati mong Pangulo. Ay hindi, dati natin Pangulo. Kasi ano naman din ako di ba? Pilipino naman ako. So Pangulo ko din, naging Pangulo ko din yan, mga bossing. Di ba? So ngayon, mga kababayan, sinasabi niya dito, malaki daw ang kinakaharap na problema ng bayang Pilipinas, lalo na sa pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot. Nakalimutan ho yata ni Greco Bellica na yung ang dating Pangulo, although siya pa yung nagsabi, focus na focus at talagang kailangan nakaharap tayo dito sa problema sa droga o sa problema sa ipinagbabawal na gamot. Ay mga kababayan, piso-piso lang naman po ang nahuli na aresto. Balikan nyo 2023, 2024, mag-type kayo sa Google, i-type ninyo kung gaano karami, no, yung naaresto, nahuli ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos sa usaping pinagbabawal na gamot. Lalantad sa inyo bilyon-bilyon. Walang patay pa. No? Kaya dating Pangulong Duterte, lahat patay Kaya dating Pangulong Duterte, lahat ng piso-piso patay O di ho ba? Baka nakakalimutan ni Greco Bellica yon. Tapos dito, government corruption. Sino naman maniniwala? Greco, sa tingin mo ba, etong si Donald Trump, DDS? Sige nga, Greco Bellica. Sa tingin mo si Donald Trump, DDS? Natatanga-tanga, naaanga-anga, naobob, na mahina ang ulo. Yun ba tingin nyo kay Donald Trump, mga DDS? Susumbong pa kayo. Government corruption daw. Oo, ayan. Talagang lantaran po na nakikita at inihahayag ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga korupsyon sa ating bayan. Kasi siya yung nangunguna Akala nyo si Donald Trump mapapaniwala nyo yung kumbaga parang pang-utu-utu ninyo sa mga DDS? Uy! Sira ba mga tuktok ninyo? Baka pwede alug-alugin nyo ng konti para medyo magising kayo. Hindi obob at hindi uto-uto si Donald Trump. Na mapapaniwala ninyo. Kasi sa buong mundo, ang alam ng tao at ang alam na nakikitang balita na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsisiwalat at ang nag-umpisa at talagang lumalaban sa korupsyon. Uulitin ko hindi uto-uto si Donald Trump, hindi kagaya ng mga DDS. Sorry, masakit. Pero real talk lang tayo. And the protection of our soil and trade territories in the West Philippine Sea. Bumanat ka pa dyan? Yung dating Pangulo nga ang halos isubo na sa China yung West Philippine Sea. Yung mga senador nyo nga halos ipagtanggol Di ba? Yung China at pagmukain pa na tayo yung laging galit pag usaping West Philippine Sea. Ma'am Neng Gigi, shout out ho sa inyo. Talagang itong mga DDS na ito, no? Ito na lang ho ang mga nagpapagulo sa ating bayan.
Very similar to your issues in Venezuela daw ho. Grabe na ho. Ibang klase naman talaga si Belica. Ibang klase talaga yung mga DDS, maisingit. Ano gusto mo? Ipapakidnap si Pangulong Bongbong Marcos o ipapahuli, ipapaaresto si Pangulong Bongbong Marcos? Naknatokwa talaga kayo dyan. No? Hanggat makakapang-uto kayo ng mga DDS, gagawin nyo yung mga pang-uuto nyo. Pero hindi naman daw ho. Yun yung gusto niyang mangyari. Hindi naman daw ho, yun yung pakay niya. No? But we are not asking for the US to arrest our sitting president. Instead, we ask for your help. Bring him home na naman! Diyos ko, eto na naman. Bring him home. Ano naman magagawa ni Donald Trump sa ICC? Instead, we ask for your help in bringing home the former president arrested and detained by the ICC. Our goal is for both the current and former leaders to face. Yun na naman pala, mga kababayan. Kala ko siya nang punta. Bring him home na bring him home na naman ho, mga bossing. Ano ba yan? Paulit-ulit na lang. Hindi ba sila titigil nang kaka-bring him home ho? Hindi ba nila alam, mga kababayan, na ang tangi na lang makakapagpauwi kay dating Pangulong Duterte, rektahin na lang. No? Nasagutin nila yung mga sinasabi ho, mga kababayan, na issue sa kanila. Yung mga crimes against humanity. EJK. Sabi ni Maricar, Victoria, bukas po, birthday ko, Sir Mark. I-shoutout naman po dyan. Okay na, man-notice po. Happy birthday kay Maricar Victoria 8791. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Ngayon ho, mga kababayan, pumunta tayo dyan. No? Alam nyo ho, siyempre, alam naman natin, karamihan sa kapwa natin Pilipino, gulantang di ba dito sa Maduro at Trump at sa Estados Unidos, Venezuela, mga kababayan. Actually, ngayon lang natin narinig, iba sa atin, ngayon lang narinig yung mga pangyayari ho dyan, mga bossing. No, at ang sinasabi, naku, kawawa naman, kailangan ibalik, ganito, ganyan. So, madami sa atin hindi nakakaintindi. Ngayon, nakita ko lang ho ito, mga bossing, maisingit at maipasok ko lang po bago tayo tumutok doon sa pinaka-main topic natin. No? Nasaan ba yun? Nasaan ba yun? Sandali. Dito. Yung kay Maduro ho, mga bossing, ni-request niya naman pala Nagsisisigaw naman pala siya Ito ho, mga kababayan.